Hi class. Um, for this topic, we will be talking about stock valuation. So, wait lang, ayusin ko yung audio ko. Ayan. Ayan. Kung sana umukay yung audio ko. Sige, for this video lecture class, our topic will be stock valuation. So, yung previous topic natin is bond valuation. So, yun naman is yung utang. But for this topic, punta naman tayo dun sa other source of capital natin, which is stocks. Okay? So, again ha, kung mapagko-connect nyo yung mga topics natin, focus siya sa dalawang sources of capital. Which is una, yung capital natin na inuutang. No? Kunyari, magkatayo tayo ng business, wala tayong pera pang capital, pwede tayo umutang. And then second is stocks. So, because commonly sa mga malalaking corporation, may mga stocks sila na ini-issue para may mag-invest sa kanila na pera. Okay? So, yeah, for this topic, sa stock naman tayo. Also class for this topic, wala masyadong logic, no, yung kanyang mga formula. Katulad lang nung ating debt valuation. Very, ano lang siya, kailangan nyo lang talagang i-follow yung formula. Okay? So, sige, quick lang, debt versus equity kapag debt, utang kapag equity, investors. Kapag debt, creditors. Okay? Isa pa na dapat maintindihan, kapag debt ang binabayaran natin, interest. Kapag equity, ang ipinibigay natin, dividends. Okay? At plus, yan yung kinocompute natin doon sa ating WACC, no? Hindi tingnan natin gaano kalaki yung binabayad natin na interest at gaano kadami yung binabayad natin na dividends. Okay? So, si interest ay interest, expense. And plus, ito ha, baka lang naman, lumabas siya sa final exam yun. Wala pa kasi kaming tanong na nag-generate. Pero si interest expense class, tatandaan nyo, this is tax deductible. Diba kapag nagko-compute kayo ng income statement, ganyan, so dinideduct yung interest expense. So, meron siyang silbi, no? Meron siyang parang, ano ba tawag dito? Meron siyang benefit na kapag madami kang utang, may interest ka nga binabayaran, pero nakiklaim mo naman siya as tax deductible. So, kahit may income ka na malaki, kung binawas ka din na malaki, so parang konti lang ibabayad mo na. Okay? Wherein sa dividends, of course, hindi siya tax deductible. Okay? Kumukuha lang ito ng share of investors in net interest. Okay, yun lang tatandaan. Kapag dividend, share kasi yan ng investors sa income. Yan. Okay? Last, pwedeng screenshot na lang to. Very self-explanatory. Of course, kapag mga creditor ka lang, wala kang say sa mga desisyon ng company. Wherein, kapag equity, of course, marong decision making mo na involved ka. No? Kanyari, mga stockholders meeting, magpopotohan, sino magiging CEO, may bosses sila. Okay? Names and income and asset. So, sa debt, senior siya. Bakit? Kasi si ating mga creditor, yung mga pinagkakautangan natin, mas pwede silang humila ng mas malaking assets in case na hindi tayo makapagbayad. Pero, si equity, okay, sa equity naman, subordinated debt. Ibig sabihin sa oras na malugi yung company, ang priority na bayaran gamit yung assets na natitira ay yung ating mga creditors. Then, kung ano na lang matitira, yun na lang yung para sa mga shareholders. Okay? Yan, parang partnership lang siya. Maturity stated, sinasabi gano'ng katagal yung utang mo, 5 years, 10 years, and so on. Pero kapag equity, wala siyang term, no? Depende yan sa stockholder kung kailan niya ibibenta or kailan niya ibabalik or ibebenta pabalik doon sa company. Yun yung tinatawag natin na treasury shares. Okay? Yun yung si corporation, binili niya yung sarili niya share. Ibig sabihin, no, dating may-ari yun, pero kailangan ng pera siguro nung dating nag-invest, binalik na lang yung share. No? So, treasury. Okay? Tax treatment, sinabi ko na kanina, this is interest, deductible. Okay.
Legal rights. Okay, control of the firm. Number one, the right to elect its director. So, syempre, yung ating mga stockholders, take note class, common stockholders. So, pwede silang mag-eleksyon ng kanilang gustong maging director. Meron din silang tinatawag na preemptive right class. Ito yung um, parang kunyari, bilang nag-issue ng mga additional shares no, ng ating corporation. So, parang meron silang ano ba yun? Parang silang VIP pass na kapag unang nag-issue ng ganon, meron silang karapatan na bumili ka agad. Okay? Ayun siya. Plus, kung masyadong mabilis, i-ano na lang. Ewan ko sa inyo, baka tina-times 2 nyo. Pero, kung hindi kaya ng naka-times 1 na, tapos masyadong mabilis, pwede nyo i-negative 75, gano'n. Yan, kung sakali ba ito. Another theory class na kailangan maintindihan is the comparison between common and preferred stock. So, itong mga topics sa ito class is mostly na-discuss nyo na ito sa corporation law. No, nasa corporation law din ito. So, nakikita nyo connect talaga yung mga accounting numbers. Okay? So, si preferred ownership of the company and common, syempre, pareho silang nag-invest sa company. So, pareho sila tinatawag natin na owner. Okay, or stockholder. Voting rights kapag preferred, wala. Bawal silang bumoto, pero kapag common, pwede. Okay? Pero klase ko kasi yung kagandahan ng preferred. So, parang kung ikaw yung investor, parang ano bang mas gusto mo? May karapatan ka, and then fix lang yung makukuha, pero fix yung makukuha mo, or, ulitin natin. May karapatan kang bumoto, pero hindi sure yung makukuha mong return, or wala kang karapatan pero sure yung makukuha mo. So, yun yung parang risk na pipiliin ng stockholders depende sa bibilhin niyang share. So, bawal siyang bumoto, pero fix yung dividends niya. And that is through percentage. Kunyari, 10%, 5%, 3%, fix yun every time na magkaka-income. Pero si common, may karapatan siyang pumoto ng sinong gusto niyang direktor, ng mga desisyon, and so on. Pero, yung kikitain niya is magva-vary. Depende sa kung anong matitira after mabigyan lahat ni si preferred. Okay? Order paid if company default. So, syempre, class, kapag nalugi na yung company, tapos, diba, una natin si creditor. Number 2 natin si favored. Okay? Uubusin mo na lahat ng mga ibibigay sa favored, and then si common, sila talaga yung last. Kung anong matitira, yun na lang yung paghahatian nila. Okay? Yun na lang yung paghahatian. And then price of security, of course, based sa earning. Halimbawa, si ABS-CBN, parang ilang beses ko ito na example sa class natin. So, yung ABS-CBN, nung magsasara na siya, biglang bumaba yung price ng stocks. Okay? At syempre, kung investor ka, masaya yon kasi pwede kang bumili ng maraming stocks. Kung maraming stocks, tas mag-dividends ng piso isa kada stock, ay di malaki yung babalik sa'yo, di ba? Pero, dahil based sa earnings, kung investor ka, alam mo na, magsasara na to. Therefore, yung earnings nito halos sobrang baba na lang in the future. So, magkano na lang yung dividends na makukuha mo kung makakabili ka ng marami. Sabihin natin, 0.1, 0.2, ganun na lang siya kaliit. Okay? So, nakabase sa earnings yung presyo ng ating stocks. So, kung may nakikita kayong company na, uy, mukhang madaming kinikita tong company na to, mag-invest nga ako dito. Pag nakita nyo yung class, medyo matataas yung presyo nila. Okay? Ayun siya. Other theories class, pa-screenshot na lang ako or isi-send ko din itong file na to. Ayan. Ano na kasi to class, itong mga uri ng shares, very very pang kinder siya actually. Ayan ha, baka may magalit kayo. Bakit hindi tinuturo to? Dinaanan niya yan. Maniwala kayo sa kanya, dinaanan niya. Kung hindi niyo yung dinaanan, hindi dapat kayo makakarating dito. Okay? Ayan. So, preferred stock. This is just all about the preferred stock na nasa law din to, no, na hindi sila pwedeng anong tawag dito? Parang kailangan meron talaga siyang value, no? May par or stated value talaga siya. So, ayun. Bakit siya tinatawag na hybrid?
Kaya siya tinatawag na hybrid class kasi para siyang bond na may interest na equals to a certain percentage. So, halimbawa, 10%, 10% na fix yun. No? Parang interest, 10% yung interest mo, 10%, ganon. Okay, pero, hindi naman siya interest kung hindi isang uri ng stock ka. Okay? So, yung interest na yun, hindi i-apply sa kung magkano yung inutang, pero sa kung magkano yung kinita ng company. Okay? Quick review lang ha. 10% preferred share. Ang net income, 100K. So, base si 10% sa 100K. Okay? Sige. Next tayo, types of preferred stock class. O, pati ibang ano lang yan. Pwedeng screenshot na lang natin. Yan. Value of preferred stock. Ito na klaseng challenging dito. Kapag nag-skip na tayo sa mga steps, dapat meron tayo dito. Value of preferred stock class, no? Sa value of debt, kino-compute natin commonly yung present value. So, same with preferred stock, no? Kino-compute din natin yung value based sa kanyang dividend at required rate of return. Okay? So, walang logic tong formula na to, class. Kailangan kabisaduhin. Okay? Again, kailangan kabisaduhin. So, si letter B, ito yung hinahanap natin. Ito yung value. Magkano mo ibebenta yung preferred stock mo. Okay? Si D is dividends. And then si R is si required return. Ito class yung percentage. Ilang percent ba yung nire-required mo na bumalik. Okay? Para saan? Kapag nakuha si value. Pag nakuha mo si value class, pwede mo siyang gawing basis kapag binenta mo yung preferred stocks mo sa market. Okay? Kaya kung nakikita nyo, yung, di ba parang meron silang chart, no? Sa mga movies na may mga stocks, parang binabantayan nila kung gagalaw, kung tataas yung value, ganyan-ganyan. Kasi kinukompute nila yung bagong value. No? So, kung tumaas bigla yung dividends at tumaas yung required return, magbabago din yung value. Okay? Ayun, kaya natin siya kinocompute. So, short example class, very pang kinder, sinabi lang na may preferred na dividends na 10 pesos per year, ang required return is 7%, ano daw ang preferred value. So, sundin lang natin si formula, makukuha na natin. Okay? Yan. Sige, that is for preferred stock. Class, baka sabihin nyo kailangan ng problem sa exam ganito kaikli. Hindi Possible sa isang problem, no? Ilista niya doon yung debt, ilista niya yung preferred, ilista niya yung common. So, parang lahat ng sources niya ililista niya. So, parang isang data lang tong example natin dito. Kapag ganun class, titignan niyo muna ano ba yung tanong. Okay? Or depende kung chain question yan. Pag chain question kasi, number 1, what is the value of debt? Number 2, what is the value of preferred? What is the value of common? Number 3, ganyan. Pero, no, para to be sure, tignan nyo muna ano yung tinatanong. Okay? Para alam nyo kung ano yung kukunin yung data sa problem. Okay? Mamaya, itong sentence lang pala yung kailangan nyo. Sinolve nyo pa lahat ng kung ano-ano sa problem. Okay? Yun lang yung tip din na mabibigay ko sa inyo for depths. Ayan, next tayo, stock valuation. So, class, ito pala, very good tip sa inyo, no? Alam ko, hindi ko lang hindi ko lang sure, no? Hindi ko sure kung nung undergrad kasi ako, hindi ko talaga alam yung ibig sabihin ng intrinsic. So, parang meron to sa intacto ata. Intacto ba yun? O basta meron ata si intact na intrinsic na hindi ko talaga alam yung meaning niya. Bakit pa-intrinsic? Ano? Ayun. So, si intrinsic class is true value. So, siya yung pinakatotoong value. Hindi siya present value, hindi siya future value, hindi siya kung ano-anong value. Ito yung totoo talagang value niya na magkano siya ngayon. Okay? So, hindi to nakabase lang sa interest basta-basta or sa kung ano-anong method. Okay? So, ayan. Baka lumabas lang din sa theory, no?
So, syempre, kapag nag-value tayo, gusto natin yung totoong value. Magkano talaga yung totoong presyo niyan base sa mga data na kailangan natin na naka-input sa formulas natin. Okay? So, medyo madugo yung formulas dito, class. Pero, ang tip ko sa inyo, mag-practice kayo ng mag-practice hanggang sa mga sumusunod na ng problem. Hindi nyo na kailangan silipin yung formula. Like, kaya nyo na siyang idiretso sa calcu or kaya nyo na siyang isulat kaagad. Okay? Methods of stock valuation, class. Meron tayong several methods na ginagamit dito. And depende sa company, ano yung gusto nilang i-adopt, no? May policy sila eh. Kunyari, pag nag-value tayo ng stocks, ito yung gagamitin natin. So, depende siya, no? Hahanapin nyo sa problem, ano bang method para ma-solve nyo. Okay? So, number 1 natin is non-discounting. Kapag non-discounting class, so, ibig sabihin, hindi tayo nagpe-present value. So, gamit natin dito commonly is yung kung ano na lang yung naka-record sa libro. Okay? Kung ano yung naka-record sa libro currently. So, kaya ang number 1 natin dito is the book value or net asset method. Ito, pinaka-simple lang, class. In total shareholders equity mo, i-divide mo lang sa number of outstanding share, ayun na yung value. O, diba? Napaka-basic. Magkano value ng stock mo? O, tignan mo yung total, divide mo kung ilan kayo. Yan yung presyo. Yun na siya. Ganun lang siya kasimple. Pero of course, kasi hindi siya ganun ka-accurate all the time, no? Kasi nga yung market natin, yung financial market natin, nag-iiba-iba yung value, no? Baka sa libro, mababa, pero ang laki pala ng value ng kumpanya mo kapag tinignan natin outside. Okay? Ayun. Kaya nga sa intact class, di ba? Merong parang revaluation, no? Na mababa na yung value sa'yo, pero pag binenta mo sa labas, mataas pa yung value niya. Yan, kaya hindi siya ganun siguro pinapractice ng marami. But in case gamitin siya sa problem, nandito yung formula natin. Okay? Sabihin nyo lang. So, yun lang yung logic dun. Kasi pag nakita nyo, book value, magkano yung naka-record na siya, tapos ilan ba kayo, para makabawas mo na sa kakabisihin yung formula. Okay? Ayan. So, dito sa sample problem class, ang ginawa niya, hindi niya lang sinabi kaagad yung total share. No? So, medyo mag-iisip lang tayo ng kaunti. Kung hindi binigay yung share, paano kunin? I-deduct mo si asset at si liabilities. Okay? Pwedeng i-pause itong video na to, tapos subukan yung sagutan itong problem. Okay? Pero very basic. Ayan. So, next naman class, meron tayong price earning relative valuation approach. So, ano meaning ni price earning? Dito class, kinukumpara natin yung sarili natin sa ibang companies. Okay? Parang, medyo sumisilip-silip tayo na kunyari, ano bang pwede? Ano bang pwede tayo compare? O, si Bench. Silip-silip siya kay Penshop kasi parang pareho naman tayo ng tinitinda. Magkano ba ang value mo? Parang hindi ka naman masikat sa akin. Parang, alam mo yun, level-level lang naman tayo. So, pwede tayo makasilip, no? Kung ano ba yung current na market nila or price nila para mailagay natin sa atin or magamit natin sa stock valuation. Okay? So, anong formula niya, class? Si net income. And, una muna, class, kunin si corporate value. Okay. So, ito, may palatandaan kayo, di ba? Price earning relative. Pag nakita nyo si price earning relative, isipin nyo agad, sino sa mga kamag-anak ko yung pwedeng ikumpara sa akin? Yan, sino yung pwedeng ikumpara? Tapos, kunin nyo yung value muna. Okay, kaya number 1, corporate value. Paano siya kunin? Si net income, itatimes natin sa price earning ratio of comparable firms. Okay, paano mag-compute ng price earning ratio? Nasa financial management siya. Okay, pwede nyo silipin yung notes nyo ng Finman kung paano computein yung price earning ratio in case tanungin sa exam. Okay, so tip ko sa inyo, silipin nyo paano siya computein kasi baka hindi ibigay sa tanong. Like, kayo pa mismo yung magko-compute. Okay? So, nahanap mo na sino yung kanino ka kukumpara. Kunin mo yung corporate value. And then, si corporate value, i-divide mo sa number of ordinary shares issued and outstanding. Yun na yung value mo.
Okay, o, diba? Kinumpara mo yung sarili mo, tapos kung magkano siya, o hati-hati kayo, yan lang din naman yung value natin. Parang ganun yung logic niya. Okay? So, yan. Gawa natin ng paraan na makabawas ng, alam niyo yun, ng parang formula na iisipin, no? Pero, yeah, madami talagang formula itong subjects na to. Under math. So, sige. So, meron tayong sample problem. Pwedeng i-pause class. Hindi ko na siya i-discuss kasi very very strict forward siya. I mean, may formula na. Ilalagay mo na lang talaga dito sa, dito sa, may amounts na ilalagay mo na lang siya sa formula. Ayan. Okay? Ayan. Class ha, silipin yung formula ng price earning ratio. Kung ako nagkakamali, alam ko market price, i-divide mo lang siya sa dividend or income, no? Nakalimutan ko, hindi ko na nakabisado, pero something like that. Okay. So, yun yung dalawa, no, na pwede mong pagkumparahan na pwede mong computein, rather, sa non-discounting technique. So, number 2 natin, meron tayong discounted. So, dito, no, tinitignan natin commonly dito, class, yung growth rate. Okay, tandaan ha, kapag discounted technique, lalabas dapat si growth rate. Bakit tayo may growth rate, class? Kasi, pino-foresee na natin sa future na lalaki yung kumpanya. So, kung lalaki yan in the future, magkano kaya yung makukuha ko and magkano kaya yung value niya ngayon? Okay? So, kunyari, ano ba maganda? O, kunyari si Kangkong Chips. Nung nalaman mong nagpiprito ng kangkong chips si Josh Moika, tinatawanan mo lang siya. Iniisip mo, may bibili ba ng kangkong chips mo? Baka hindi ka pansinin, mga ganyan-ganyan. Pero nilatagan ka ni Josh Mojica, tapos nakaano pa yung mukha niya, nakasungit face pa yung mukha niya. Sabi niya, ang growth rate ng kangkong chips ko ay 10% per year. So, in 3 years, marami na akong mga asset, mga ganyan-ganyan. So, sinasabi sa'yo ni Josh Moika. Tapos ikaw, naniniwala ka, no, sa discounted technique. So, sabi niya, ang laki pala ng growth rate mo. Patingin nga ng dividends mo para sa mga stockholders and so on. So, yun yung kukompute natin, no? Tapos, sinabi sa ni Josh Mojica, 1,000 per stocks ang presyo ko. So, kung ikaw, hindi ka naniniwala na mag-grow talaga siya, no? Hindi mo bibilhin yung 1,000. So, isasabihin mo, nagsisimula ka pa nga lang, wala ka pa napatunayan, baka pwede piso na lang isa. Matatag si Josh Mojica, naniniwala siya sa growth rate niya. Kaya, malaki yung value niya. Okay? In short, class, yun yung importance ng discounted technique. Kapag alam mo kung ano yung future mo, no, alam mo kung paano mo ibebenta yung sarili mong stocks currently. Okay? Parang hindi ka naman pwedeng makabili ng mura tapos magsasaya ka kapag mayaman na ako. Kung ganun siya, no? Okay? So, that's the logic. Okay? Yung mga logic class kasi yung mga very important kasi ang mahirap dito madalas is yung theory rather than sa problem eh. Kasi yung problems pwede ka pang mag-trial and error. Pwede ka pang mag-trial and error sa mga choices. Pero kapag theory kasi parang lahat tama or kung hindi naman tama, parang lahat malabo. So, ganon. Okay? So, number 1 tayo, discounted dividend model. Class formula ang very important dito para makompute. Okay? Dito, class, ang kailangan lang natin, dividend at stock price. So, magkano yung current price niyan kapag binili? At magkano ba yung dividends na currently binibigay mo sa shareholders. Okay? And then, i-consider natin si growth rate. Okay? Laging may growth rate kapag discounted. Okay? So, si D is si dividends. Si R is yung ating required return. So, kunyari, nag-promise siya ng mga 10%, ilalagay mo siya din. Minus D, growth rate. Okay, magkano talaga yung totoong value niya ngayon. Yan. So, meron tayo ditong sample problem. Ayan. So, very given na lang din lahat yan, no?
baka ang challenge lang sa inyo dito kasi is mag-workbook. Okay? And meron pa kasing iba't ibang format ng question pagdating sa ganito. Merong mga paiisipin muna kayo paano kunin yung dividends, mga ganyan-ganyan. So, mag-practice ng mag-practice. Okay? Ayan. Ito ang challenging dito, class, which is the non-constant growth. Ito yung formula na kahit ako, nung undergrad, parang, ano to, hindi ko naiintindihan yung ganyan. So, sige, explain ko siya sa inyo, class, ha. Kapag non-constant growth, ibig sabihin, hindi all the time same yung percentage ng growth. Ibig sabihin, kunyari yung kangkong chips natin kanina, sabi ni Josh Mojica, lalaki yung company ko 10% every year. Like, tuloy-tuloy 10%. Okay? So, lumabas si Rosmar. Ano yung mga sample ko? Lumabas si Rosmar. Sabi ni Rosmar, in the first 3 years, 10% lang yun din yung growth ko kasi hindi sila maniniwala sa sabon ko. Pero ika-4th year, magiging 20% na yung growth ko moving forward. Kasi madami ng puputi. Ayan, sabi ni Rosmar. So, yun yung example ng hindi fix yung growth rate. So, hindi lang iisa yung percentage. Parang meron silang certain year, no? Kunyari, yun nga, lahat pumuti. Mas madaming maniniwala. So, tapos tataas yung percentage. Okay? Yun yung scenario kung kailan gagamitin natin itong formula na to. Kapag nakita nyo iba-iba yung growth rate. So, number 1 na kailangan kuhanin, class, is terminal value. So, si terminal value, example tayo dito, ha. Yan, sige, gamitin natin yung sample. Yung last dividend daw, 1 pesos. And then, growth rate 2 years, 5%. And then, after 2 years, tataas na ng 10%. Okay? And then, ang required return ay 12%. Ano daw yung current price? So, kukumpitin mo muna, class, yung years na magkakapareho ng percentage. So, for this, si first 2 years, so, meron kang year 1, meron kang year 2. Ilan ng percent ng growth? 5%. Okay? 5%. So, yung iyong dividend, class, so, iyong dividends, paano mo siya kukunin? Meron kang last dividend. So, meron kang piso. Okay, meron kang piso. Ita-times mo yan sa kung gaano kalaki or ilan yung price niyan after 1 year. So, kaya tayo may times 1.05. So, anong lalabas dito? Sige, pakalkyo ako. Wala na naman akong kalkyo. 1.05 dapat. So, currently, piso-piso lang yung pa-dividends, pero after 1 year, 1.05 na yung dividends. And then, after 2 years, medyo mababa pa rin, 5% pa lang din yung growth natin. Pero, class, tatandaan dito, ha, ang basis mo na is yung last year. Ang basis mo na ay yung last year. Yan yung ita-times mo ulit sa 1.05. So, dapat ito ay maging 1.1 025. Okay? Pwedeng i-calculate. And then, next year, ha, dapat yung last year ulit yung base mo on the third year. Si 1.1025, siya na ngayon yung ita-times mo sa bagong growth rate, which is times 1.10. Dapat ito ay 1.21275. Okay? Possible question, class. What is the dividend in the year 3? Tuloy-tuloy lang yan. For year 4, 1.21275 times 1.10 and so on. Pero, pwede na tayong mag-stop, class, doon sa year na magiging constant na siya, which is yung 10%. Sabi pa nga niya dito, forever. So, ibig sabihin, yan yung time na pwede ka nang mag-stop ng computation nitong mahaba. So, imaginein mo yun, kung for 10 years, pa iba-iba ng rate, lahat yan kukomputin mo. Okay, ganun yung mangyayari. Sige. So, kunin natin si terminal value, class. Ang kukunin natin na dividend sa taas, dito, is yung, sige, baka di nyo maintindihan ano yung D2 plus 1. Yan, ha. Lalagay natin dito. Ito yung last
dividends, hindi, wait lang. Wag pala last. Dapat pala first. Asan yung eraser ko? Bakit wala? First, dividend lang pala. When growth rate starts to become ano ang constant. So, ito yung unang dividend mo kapag dun sa first year na sure ka na magiging constant na siya moving forward. Like, sure ka na 10 years, na-sure ka na ika-third year, puro 10% na siya lahat. So, yung first year na nag-start, maging constant yung dividend. Okay, baka sabihin nyo, ito yung first year mismo. Hindi, again, yung year, yung pinakaunang year na naging constant yung growth rate natin. Which is dito, year 3. Ayan, year 3 forever na. Okay? Sige. And then, 12%. This is your required return. And then, minus the 10% na growth rate. So, same lang dun sa kanina na si required return, ima-minus natin si growth rate. Okay? Ang pinagbago lang is ito, kung paano mo kukuhanin yung dividend. Okay? Yun yung pinagkaiba niya. Sige. So, after the terminal value class, hindi mo pa makukuha yung stock price. Wait lang nag-a-alarm. Lona. Alarm mo. Yan. Okay. So, alarm mo din. Galit yun. O, go. Stock price tayo, class. Sa stock price class, magiging mahaba din to kung paiba-iba yung rate. Pero commonly, dalawa lang naman siya. Like, for the first year, ganito yung rate. And then, in the second or in the third year, constant na siya. So, para dito sa una class, si dividend 1, ito yung first year mo talaga. Ito talaga yung first year mo. And then si DTD, wait lang. 1.1, tama. Ito si second year. Actually, class, hindi lang si second year, no? Depends. Last year before growth rate becomes constant. So, ito yung year, no? Kaya siya terminal date. Ito yung year na last na before maging stable. So, example, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Sabihin natin, 5%, 5%, 5%, 10%. 10%. Ano ang terminal date? Etong year 3. Bakit? Ito yung last year bago naging constant na 10% siya forever. Okay, so parang terminal. Hinatid ka doon, yun na yung last day mo na ganun yung percentage. Tapos forever ka na dun sa next. Okay? Yun yung terminal. So, class, kung third year yan, kung year 3 yan, kailangan mo pa mag-compute ng isang ganito. Okay? At mas masaklap dyan, mahal mo pang 10th year, saka pa lang naging constant. Kailangan mo siya talagang isa-isahin. Okay? Pero madali lang yan. 1.05 times 1.05 times 1.05 times 1.05. Okay? Ayun. Sige, class ha, practicein yan. At least, kahit pa paano, no, nakikita nyo yung overview na dapat yung gawin. Pero kung nahihirapan kayong intindihin, mas may intindihan nyo siya kapag nag-practice na kayo na, ganito pala yun, ito times ko to, hanggang sa masanay na yung mga kamay nyo na mag-calculate nun. Okay? And then, class, next na ipa-plus natin is the terminal value. Ito yung kinompute natin kanina. Ito yan. And then, same lang yung nasa baba natin na 1 plus required return. Okay, anong kailangan i-take note, class? Meron tayo ditong anong tawag dyan? Power of 2. No? Power of 2 na
makakalkyo din natin siya. So, madali to class, natatandaan ko. Parang ginamitan ko to ng cycle dati kasi online. So, parang sobrang dali lang niya kasi pwede kang mag-plus-plus ng decimal ng mabilis, no? Pero sa basic calculator, kapag decimals kayo, no? Sulat nyo na lang ano yung 1 plus 12, ano yung 1 plus 12 to the power of 2, ganyan-ganyan, para hindi kayo mahirapan. Yan. So, makukuha nyo class yung final value ng stock. Okay, yan yung final value niya. Considering all of the growths na pupuntahan niya in the future, pati yung required na return. Okay? Yan. Next scenario class, meron naman tayong mga companies na sa tingin natin hindi mag-grow, no? Hindi mag-grow. So, para dito class, like yung kanina, super simple lang. Si dividend, i-divide sa required return. Okay? Ganun lang siya. Okay. Next natin class, another challenging formula for you is the corporate valuation or free cash flow model. Kung nauntog tayo after ng financial management, magiging mahirap talaga to. Pero kung hindi kayo nauntog at naaalala nyo pa yung PCF natin, no? Ano ba? Yung nasa may additional working capital na ano, yung AFN, ayan. Kung naaalala nyo pa, or kung hindi, okay lang yan, no? So, kino-consider natin dito yung ating free cash flow. So, para dito, class, kabisaduhin lang din yung formula, commonly, para dito, tinatanggal lang si depreciation and amortization. Okay? Pakitaan ko kayo paano siya kinukumpita. Ito si net income. Sabihin natin muna, depreciation, 10K. Yan. Net income mo, 90K final. So, ibabawas mo yung tax. Sabihin mo yung tax mo ay 10%. Ang tax mo, 9K. So, ang net income after tax mo, matitira na lang sa'yo ay 81K. Okay? 81K na cash. So, sabihin mo, 90K yung net income mo, 9K binayad mo. 81K yung net income after tax. Class, kailangan i-add back si depreciation. Etong 10K kasi ito ay non-cash. Ibig sabihin, in-expense mo siya, pero hindi ka naman talaga naglabas ng pera dyan. Okay, kaya kailangan mo siyang i-add back. Kasi dati mo siyang minus. And valid lang siyang i-minus class kasi kailangan mo siyang i-deduct for tax purposes. Okay? Ayan. So, after nyan class, kukunin lang natin si capital expenditure plus yung change sa net working capital. Yung change sa net working capital, ito yung increase or decrease sa current asset or current liability. Yan. So, bigyan kayo ng current asset o current liability. Ipag-minus nyo lang yun, class. Okay? Para makuha yung working capital natin. Okay. So, ito meron tayong step dito paano kunin yung market value ng firm, no, based sa growth rate. So, meron tayong constant. Ito tayo sa constant, yung madali lang, no. Yung PCF na makukompute natin dito sa taas, i-divide natin sa WACC na syempre, no, sana naman na isa puso nyo na yung pagkukompute ng WACC minus our growth rate. Ang kinaibahan dito, class, hindi na ibinibigay. Ano ba yung required na kailangan mong ibalik sa investors? Hindi na, no? Titignan natin ano yung WACC natin. Okay? Para makonsider natin siya. So, for non-constant growth firm, class, almost the same lang siya nung diniscuss natin kanina. Pero this time kasi, PCF yung ginagamit natin. So, kanina kasi, di ba, dividends. So, yung dividends, paano ba? Yung dividends kasi, di ba, pag may income ka, dito sa baba kasi ang kinukonsider natin, yung free na pera talaga. So, hindi ibig sabihin na yung corporation natin may 100K na pera, 100K din yung ibibigay mo sa investors. Di ba, parang kunyari, mga 10K lang, yun lang yung paghahati-hatian nyo. Yun lang yung pwede. Kasi pag inubos natin yung 100K, edi magsasara na yung corporation. Ganun siya. Okay, kaya natin kinukonsider si free cash flow ngayon dito. Like, out of the free na cash na pwede namang ipamigay sa mga investor,
ilan ba talaga yung bumabalik, and para ma-reflect doon sa market value ng firm natin. Okay? Kasi meron ng firm na mayayaman, madaming pera, pero ang liit-liit ng mga binibigay nila sa mga investor. So, with that, no, maapektuhan yung value ng firm. Like, pag nag-invest ka, no, makikita mo na, ay, kaya pala ganito yung presyo nito kasi super liit nila magbigay ng return sa mga investor. Okay? For the non-constant growth firms, again, same logic sa kanina, please practicein para masanay kayo. Okay? And then, zero to no growth, literal lang na si PCF, i-divide kay WAC. Okay? Kay WAC. So, paano kuhanin si stock price? Oops. Paano kuhanin si stock price? Yung MB. Ito, or ito, no, depende sa problem. Tignan nyo yung growth rate, meron ba or wala, or paiba-iba siya. Pag nakuha nyo na si MB or market value, ileless nyo siya sa debt and preferred. So, ibibigay sa problem. Mamaya may problem sa baba. And then, divide to outstanding common stock. So, parang lalabas, no? Kapag minayos natin yung debt and preferred, magkano na lang yung matitira for the outstanding common stock. Yan. So, may sample tayo dito, class. I will give it to you. Kasi gusto ko na pinutin nyo mismo siya sa calcu. Okay? And baka sabihin nyo, hala, overwhelming naman yan. Bakit i-skip natin, di ituturo? Wak lang yan, class, ha? Tinuro na yung wak na yan. At alam ko naman na sana yung wak is na isa puso nyo na. Ayan. So, practice yun, ha? Isasend ko yung file nito. Okay? Last class is the stock market equilibrium. So, anong meron sa equilibrium? Merong ina-expect na return yung ating investors. Okay? So, expected na investors ay 12%. Eko-compare natin siya ngayon sa kaya talaga nating ibigay na return. Wait lang, nag-a-alarm na naman. Hello na. Hello na. Hello na. Patay, wag ka na lang mag-alarm. Hindi ka gigising. Nagre-record kasi ako. Diba? Mag-a-alarm nang hindi papatayin. Ayan, baka may mga ganyan din sa inyo. Sige, tuloy tayo. So, sa equilibrium, again, yung expected, gusto lang natin ma-meet yung required. So, kung nire-require ng investors na 12%, tignan natin kung yung expected ba talaga is 12%. Baka naman di naman natin kayang ibigay yung expectations nila, diba? Tapos nire-require nila yon. So, kapag ganun, hindi tayo makakabenta ng stocks. Okay? So, yun yung parang mga financial market lords talaga ng mga sa totoong buhay, no? Kung nag-expect yung investor natin ng ganitong value, kailangan ganitong value din yung i-offer natin. So, paano gagawin? Tignan natin yung dividends, tignan natin yung growth rate, and so on. Kinire-recompute talaga nila to sa totoong buhay. Okay? So, yan. May illustration tayo dito, class, kung paano computin yung expected return. But for expected return also, class, pwede nyo gamitin yung past topics natin. Di ba nag-compute tayo na expected return? Pwede rin yun. But another method, class, yung formula natin kanina na dividends divided by required rate less growth rate. No, pwede nyo siyang ano bang tawag? Hindi transpose eh. Ayun, pwede nyo gamitin yung formula na yun para hanapin itong R na to. So, kapag R yung equal, si dividends, i-divide mo doon sa iyong stock price plus the growth rate. Okay? Ayun, so, kabisidihin nyo na lang itong parang restructure na formula. Pero kung hindi kaya, class, itong formula na to, pero si rate yung nawawala. So, parang hanapin nyo ano yung value na ilalagay dyan para mapatunayan na yung stock price kapag kinumpit mo yun yung lalabas. Okay? Parang workback lang din siya. Ayan. So, tatanungin kung nasa equilibrium level. So, paano malalaman kung nasa equilibrium level tayo? So, tignan nyo dito sa problem. Ang required 10%. Ilan yung required na na-compute natin gamit yung formula? 8% lang. So, ito lang talaga yung kaya nating ibigay.
Again, ito lang yung kaya nating ibigay based sa market price na binibigay natin. So, kung ina-expect talaga nila is 10%, hindi natin mamimit yung expectation nila or yung totoong nare-require nila kasi ito lang yung kaya nating ibigay na requirement. Okay? Ayan. So, sige class, please review and mag-answer ng maraming problems. Mag-answer ng maraming problems kasi yun talaga ang masasuggest ko dito, no? Kasi magkakamukha siya, no? Yung formula natin ni isa lang, pero kapag kasi nilagay siya sa problem, parang pag-iisipin nyo, hala, hindi nyo alam kung paano gagalawin or kung paano kukunin yung mga numbers. Okay? And para makabisado nyo yung formulas, kasi ang dami niya, lalo na yung may mga terminal value, yung kukuha ka muna ng market value ng firm and so on. Feeling mo ngayon, kapag sinolve mo yung problem dito, alam mo na siya. Pero kapag nag-solve ka ng test bank na iba yung format, parang hindi mo na alam minsan paano sisimulan yung problem. Okay? Kaya, very important mag-practice. Okay? So, that's all for our topic. Sana may natutunan kayo sa ating stock valuation. Again, ang pinaka-important, aside from the formulas na ibinibigay ko sa inyo, is yung logic. Okay? Sa deptals nyo, pantay-pantay ang scores ng theory at ng problem. So, hindi nyo pwedeng galingan lang sa problems. Kailangan sa theories din. Kaya sana makahelp yung mga diniscuss ko sa inyo. Yun lang class. Thank you.